Balita, pinagyabang ng mga DDS na ang lugar daw nila na Davao, malinis, secured, hindi nakakatakot paghating gabi. Malamang tulog na mga tao nun. Aswang lang naman ang gumagala nun. Malinis ang Davao. Pero mga kababayan, according sa balita na aking narinig at nakalap, kanina-kanina lang. Alam nyo ba? Safe daw ang Davao nung panahon ni Digong. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Safe nga ba? Wait lang pakinggan ninyo. As na kaso ng rape sa buong Pilipinas, sa kabila ng imahe bilang safe city. Ito. Alam mo ba na ang Davao City ang may pinakamataas na kaso ng rape sa buong Pilipinas? Sa kabila ng imahe bilang safe city, Davao City ang nangunguna sa mga ulat ng karahasan sa kababaihan. Mas mataas ang bilang ng mga kaso ng rape dito kaysa sa ibang lungsod. Ito ba ang lungsod na tinuturing nating ligtas? Ano ang ginagawa para protektahan ang mga kababaihan? Duterte attempted to explain why Davao City recorded the highest number of rape cases in the country. PNP data revealed that the president's home city topped rape cases in the country in the second quarter of 2018. For Duterte, the explanation. Kita ninyo? Safe ang Davao, pero Davao ang tinalaga na pinakamataas na rape case sa buong Pilipinas. 2018 and 2019. Kita nyo? Mga kababayan? Paano ako maniniwala na safe ang Davao? Paano ako maniniwala na maganda sa Davao? Kung ang Davao pala ang pinakamataas na itinalaga na rape case sa buong bansa. Biruin ninyo, mga kababayan. Kita ninyo? Davao. Pinakamataas na rape case ng panahon ni Digong. Sunod, antayin natin ang sagot ni Digong kung ano ang maging masabi niya sa taas ng rape diyan sa Davao. Rape case sa Davao. Ang taas daw ng rape case diyan. So ano ba ang magiging reaksyon ni Digong dahil dito? Simple. Ngayon sila nga daghang rape ang Davao. Basta daghang guwapa, daghang rape yun na. Kita mo Alam mo ba na sabi nila marami daw na rape sa Davao. Basta daw maraming maganda, maraming ma-rape. Utang ina, di ba? Ganon ba gusto nyong marinig? Kaya daw maraming na-rape sa Davao kasi maraming maganda. Kung walang maganda, walang marirape. Utang ina, di ba? Galing. Kita mo yan? Yung madre nga yung madre na Australian, ni-rape ng Abu Sayyaf. Anong sabi ni Digong? Dapat bago kayo mag-rape, si Mayor muna. Utang ina, di ba? Kita nyo? Lion Eye Official, Karatsky Force. Ayan, Miguel Love, shout out po. Kita ninyo, Queen Lioness, hello po. Si Risa Force, Ma'am Ginger T. Kita ninyo yan? Ibig sabihin daw kayo maraming na-rape kasi maraming maganda. Dito naman tayo. Sa sunod nitong isang reaksyonan din natin itong isa. Ito. Digong Madre ni-rape. Anong reaksyon ni Digong? Ganyan ang maganda, mga kababayan. Isa doon yung living minister na Australiana. Ito problema na ito. Ang Australian Embassy, sige na tawag Utang ina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila, pinagpilahan nila nga doon. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Diba? Kita ninyo? Yung mga ganyang joke nakakatawa. Pero yung mga DDS tawang-tawa. Yung isang Australian madre na si Fox. Isa yan sa rason, mga kababayan, na hindi si Digong tinanggap doon sa Australia na in case kumuha ito ng tawag dito, interim release. Kaya isa sa tinanggihan siya ng Australia. Bakit? Kung naalala ninyo yung madre,
na ni-rape ng Abu Sayyaf. Sabi niya, pinagpilahan daw ng mga Abu Sayyaf, sayang daw ang ganda, Australiana, madre. Dapat una si Mayor mang-rape kaysa sa Abu Sayyaf. Yeah? Tapos yun mga didis, tawang-tawa kayo. Kita ninyo, usaping rape. Dapat si Mayor mauna bago sila. Ayan Australia, option sakaling bigyan ng interim release si Duterte. Paano tong ginawa niya kay Paglabas, binalot. Tinignan ko yung muka. Ang ina parang parang artista sa Amerika na maganda. Ang ina, kasayang nito. Diba? Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila, pinagpilahan nila nga doon. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Tawang-tawa mga DDS. Sayang daw pinagpilahan ni rape. Ang ganda. Kamukha daw ng artista sa Amerika. Pero sabi niya, kung kayo mag-rape, dapat si Mayor muna una. Putang ina, di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo mga kababayan. Paano yun ang sabing safety ang Davao? Kung mismo, Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Kung mismo mga kababayan, ang mayor noon na si Duterte, walang pakialam. Ang sabi pa nga niya, pinagpilahan nila, dapat si Mayor ang nauna. Tuwang-tuwa pa, mga DDS na nanood. Samantalang si Vice, nag-play lang ng jet ski holiday. Ito Vice. Jet ski. Tragis galit na galit kayo. Nothing beats a jet ski holiday. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited waterboarding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Midnight, ilo po. Applies to EBS only. Big allowance and PBMs are prohibited. Huwag niyo akong isabukan mga putang minay. Diba? Free daw, water cannon from the Chinese vessels. Ba't sila nagagalit doon? Totoo naman talaga binumba ng Chinese Coast Guard yung mga barko ng Pilipinas. Nakaraan nga lang, sa sobrang habulan nilang banggain ang barko ng Pilipinas, sila ni mismo nagbanggaan. Tapos ngayon, isinisi ng China. Kasalanan daw ng Pilipinas kung bakit nagbanggaan ang barko nila. Putang ina, kayo yung pumasok sa ECC ng Pilipinas or Economic Zone. Diba? Tapos Pilipinas pa ang naging kasalanan, di ba? Mga kababayan, biruin ninyo yan. Halimbawa ako, bakod ko yan. Bahay ko, 100 square meter na lupa. Meron akong aso. Yung aso ng kapitbahay ko at aso ng isa kong kapitbahay, dinumog ang aso ko. Ngayon, bago sila makapasok sa bakod ko may kuryente, na kuryente ang dalawa nilang aso sa dalawa kong kapitbahay, kasalanan ng aso ko. Anong pinunta ninyo dyan sa bakod ko na may kuryente yan? Ando naman yung bakod ninyo. Tapos ang sisihin ngayon ng China dahil daw sa Pilipinas Coast Guard. Nasira ang barko at nagbanggaan. Putang ina kung hindi ba naman kay tanga. Minsan kasi mga Chinese hindi ko naman nila lahat. Lakihan nyo kasi yung mga mata ninyo. Sa sobrang singkit kayo, layo pa. Agresibo kayo, singkit na nga yung mata ninyo. Susugod pa kayo. Ayun, nagbanggaan kayo ng mga animal kayo, di ba? Lakihan kasi yung mata ninyo. Sobrang singkit kasi. Singkit na nga, malayo pa. Nag-uunahan kayo. Di nagbanggaan kayo ngayon. Minsan, lakihan yung mga mata ninyo, mga animal kayo. Tapos ngayon, sa sobrang singkit, nagbanggaan kayo kapwa nyo Chinese, sisihin ninyo, Pilipinas. Di puga kayo, mga animal kayo. Lakihan yung mata ninyo. Mahilig kasi kayo mangdura. Kita nyo yung Chinese dun sa BGC. Kung sinapak siya nung Pilipino na, bodybuilder, di durog sana, pero dinura-duraan niya yung lalaki. Nakita niyo yon mga kababayan? Yung lalaki na Chinese, dinura-duraan niya yung Pinoy. Chinese.
BGC, nandura. Kita nyo? Sakit na talaga ng mga Chinese to. Okay lang sana kung mandura. Ayan, Kung sino pa yung dayuhan, siya pa yung matapang. Kung sinapak siya niyang nag-bodybuilder na yan, durog mukha na. Kita nyo? Ako, subukan mo ko ganyan-ganyanin. Malamon mo talaga yung buong kamay ko sa bunganga mo, animal ka. Ako, sa totoo lang mga kababayan, lupa ko to, Pilipinas ito, tas ganyanin ako ng banyaga, ay putang ina mo. Dila mo lang walang latay sa akin, sinabi ko sa'yo. Malalamon mo yung buong kamay ko hanggang siko ko talaga. Subukan mo ko ganyan-ganyanin tapos dayuhan ka, ay di puga ka. Huwag nyo akong ganyanin. Sinabi ko, hindi ako loko-loko. Huwag mo akong ginaganyan. Hindi ako loko-loko. Kita ninyo? Mandudura pa yan. Duduraan pa niya yan. Kita nyo yan? Kung sinapak siya niyan, galing sa gym yan, nagbuhat yan tag 80 kilos, pag sinapak ka niyan, kay kabigat ng binuhat nun. May Chinese talagang uwi ng China, bungi. Mami Rasol Manuel, maraming salamat sa yung 5 euro super sticker. Thank you so much po. 5 pound pala. May galab shoutout po, salamat. Pag ako ginaganyan-ganyan ng mga dayuhan, not only for Chinese but also the Americans or whatsoever, ay sinabi ko sa inyo, Pilipinas, ito mga dipuga kayo. Lalong-lalo, ako po yung nananawagan dyan sa Palawan, Ito, ay sa Siargao. Ako po yung nananawagan dyan sa Siargao. Ako bilang isang content creator, bilang isang political vlogger, ako po yung nananawagan dyan sa pamahalaan ng Siargao. Pakidisiplina po. Pakidisiplina po ng mga Israeli dyan. Grabe ang babastos po. Sa mga nanunungkulan dyan sa Siargao, utang na loob, pakidisiplina po ng mga Israeli dyan sa Siargao. Hindi po maganda ang pakikitungo nila sa mga lokal dyan sa Siargao. Tandaan ninyo, dayuhan kayo dyan. Kung ako lang na-shoot dyan, pagsisilaban ko yung tinitirhan ninyo. Mga kababayan, ako nagsabi, sa mga hindi po nakakaalam, grabe po, kabastos ang mga Israeli national dyan sa Siargao. Ako po ay nananawagan sa mga nanunungkulan dyan, mga barangay opisyales and Siargao opisyales. Pakidisiplina po ng mga Israeli dyan na halos sinakop na po nila yung lugar dyan sa Siargao. Dumami, parami na po sila ng parami dyan. Grabe po kabastos yung mga Israeli dyan. Pati yung mga Pilipino local dyan, binababoy nila. Totoo yan. Katulad nito, Chinese. Tingnan nyo, Israeli. Dapat nga, kaya nga galit na galit sa inyo yung mga taga-Gaza ito, i-share. At least, nandito naman na tayo. Kita ninyo, mga kababayan? Mga bastos. Ako po'y nananawagan sa mga nanunungkulan dyan sa Siargao. Uproar in Siargao. Umuugong ang mga reklamo laban sa ilang Israeli tourists sa Siargao. Hindi raw maganda ang kanilang inaasal sa isla. Narito ang agenda report ni Hannah Ting. Mga Israeli dyan sa Siargao. Masyadong disrespectful ang ilang Israeli tourists sa Siargao. Yan ang reklamo ng mga lokal doon matapos ang di umano'y harassment at discrimination na naranasan nila sa mga nasabing turista. Diba? Ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community nakaranas pa raw ng verbal harassment na umabot pa sa aggressive action gaya ng pamamato sa mga trans women doon. Diba? Sa ngayon, deleted ng Facebook post. Sinabi ng isang concerned citizen na grabe ang harassment na dinanas nila at imbis na mag-sorry ang mga Israeli, lalo pa raw nito pinalala ang sitwasyon. Kita Maging ninyo. business owners, nagreklamo rin daw sa mistreatment nila sa mga staff na anyay balakid sa kanilang operations. Nagbibigay kasi ng false negative reviews ang mga nasabing turista online kapag kinakausap daw sila. Para sa isa pang netizen, economic sabotage na ito at abuso ng Israeli tourists. Sinubukan ng bilyonaryo news channel kumuha ng pahayag mula sa Israeli embassy, pero hindi raw muna sila magbibigay ng panig. Bakit? Una na ring nagbigay ng pahayag ang isa pang lokal sa Siargao na si Maria Tokong.
Sa tinagal daw ng panahon niya sa lugar, alam niya na ang samut-saring pinagdaanan nito. Una nang nakilala ang Siargao sa pagbangon nito mula sa bagyong Odette noong 2021 at umani ng attraction mula sa international tourists. At ngayon, halos foreigners na raw ang madalas niyang makita doon. Almost half of the people there, hindi na raw mga lokal. Bagamat maayos daw ang ugali ng iilan, ang iba naman, they don't align with the soul of the island. Napipinto rin umano ang pagtatayo ng isang Israeli Cultural Center doon na isang Chabad House o Jewish Community Center. Diba? Tignan ninyo, nagtatayo pa kayo ng Jewish Community Center dyan sa Siargao. Tapos halos kalahati daw ng mga nakatira dyan sa Siargao, hindi na daw lokal, kundi mga Jewish na daw, mga Israeli. Bakit hindi alam to ng gobyerno ng Pilipinas? Bakit ganun? Magkano ba ang binayad para dumami ang mga yan? Ako, diretsahan tayo. Magkano ba ang bigay? Bakit hindi nyo ito nasisilip? Sa loob ng katagal-tagal na panahon, ganyan kabastos ang mga Israeli dyan sa Siargao. Magkano ba ang binayad sa inyo dyan? Tourism Secretary. Baka naman, kaya nga dapat palitan ka na ni Charo Santos eh. Yeah? Magkano ba ang bigay? Kahit ka mag-anak ko, yung asawa mo, ewan ko sa'yo. Ay, yung anak, ikaw pala mismo. Yeah? Magkano ba ang bigay? Nagtanong lang naman, hindi naman ako nag-issue. Nagtanong lang, bakit ganun? Hinahayaan ninyo na yung mga Israeli national dyan sa Siargao, halos kalahati na po ng population dyan, puro na mga dayuhan. Diba? Bakit hindi nyo marisolba dyan? Sana po mga kababayan, may mag-cut ng video na ito at i-share po ito doon sa sa mga mga nanunungkulan dyan sa Siargao. Bakit hindi nyo maipadala sa kataas-taasan dyan? Ba't hindi nyo maipadala kay Bongbong Marcos? Antayin nyo pa ba na i-cover ito ng Jessica Soho? Antayin nyo pa ba na i-cover ito ng mga vlogger? Tsaka kayo, kikilos? Tsaka kayo gagawa ng hakbang? Papayag? Putang ina, Galit na galit kayo nang binangga ng binumba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard yung barko ng Pilipino. Samantala ngayon, nasa lupa na ng Pilipinas, pinagbabastos na yung mga Pilipino, hindi kayo gagawa ng hakbang? Nasa mismong lupa na natin yan? Viral muna bago kayo gagawa ng hakbang? Magkano ba ang bigayan? Yan lang tanong ko. Ba't hindi nyo ma-actionan yan? Kailangan pa ba na mag-viral yan? Kailangan pa ba na makontent pa yan ng mga vlogger pagkakitaan pa ng malaki? Kailangan pa ba na ibalita muna ng ABS, GMA, TV5? Bago ninyo solusyonan yan? Wala naman ako sinisi dito, pero alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ano po bang ginawa ng mga nanunungkulan dyan? Nagtatanong lang naman. Siargao, Pilipino po yan. Ang mga naninirahan dyan. Pasok po yan sa economic zone ng Pilipinas ang Siargao. Bakit halos kalahati na ng mga nakatira dyan ay mga Israelita na? Hinahayaan nyo na lang bastusin at pagbabatuhin ang mga Pilipino lokal dyan? Diba? Nagtayo pa ng Israeli community, Jewish community. Ganun na ba kaliit yung lugar ninyo? Takot na ba kayong wasakin ng mga Hamas? Kaya sa Pilipinas na naman kayo naghahasik ng lagim? Diba? Ako po'y nananawagan na, mga kababayan. Sunod! Ito na, mga kababayan. Diyos mio marimar. Yun lang. Sana po, mga kababayan, ako po'y nananawagan, lalong-lalo na sa Presidente ng Pilipinas, kay PBBM, at sa mga kinauukulan, pakibigay aksyon po ang ginawa po ng mga Israeli national dyan sa Siargao. Hindi po maganda yan. Magkano po ba ang bigayan? Kung bakit ganun, wala man lang aksyon. So yun lang mga kababayan. Dito tayo. Speaking of tourist. Dito tayo mga kababayan. Sara Duterte. Sinagot
ni Jose Claire Castro. Kasi ang sabi dito mga kababayan, sabi ni Jose Claire, hindi sagot ang pagbabiyahe kung may problema ang bansa. Sabi kasi ni Sara, ang kanya daw pagtatravel sa ibang bansa, ang kanyang pagbabiyahe sa ibang bansa, part daw yan ng trabaho niya bilang Vice President. Kasi alam niyo kung bakit mga kababayan,